Rod, masasabi mo ba ng derechahan, ng prangkahan na si Coco ay nagsisinungaling on that interview? Oo, matapang kong sasabihin at parang sorry sabihin pero may kaya ba? Hindi, para pag wala kayong taping, martial kayo. Ang offer sa akin ito po, sa lahat, at hindi po ako nagsisinungaling. Ang sabi niya po, huwag kang maniwala na may talento ka. Hindi lahat ng tao sumisikat kagaya mo. Kapag may nagsabi sa akin na mayabang ka o nagkamali ka, isang pagkakamali lang, PI, tanggal ka. Baka pwede kayo magtinda ng banana Q. O sige, magtinda ka ng banana Q barbecue sa harap ng bahay niyo. Ibigyan kita ng pulang, maliit lang. Pero pag hindi mo yan napalago, huwag na tayong mag-usap pa kayo. Sinabihan man ako masakit na wala ka nang makakain, wala na kayo makakain ng mga anak mo. Nagmamalaki ka pa. Pagod na ako, iyak yung bagay na. Parang lumalabas na ingrato ka. Kasi magbumukha na naman akong tanga eh. Doon sumabog, pasensya na po, sumabog yung damdamin ko. Tiniis ko na sobra-sobra tamordi. Pero bakit inulit mo pa at mali pa yung kwento? Kasi sabi ko, tayo magbibigay tayo ng opportunity. Pero nasa tao pa rin kung anong dapat niyang gawin. Ano ang reaction mo dito? Masakit. Napakasakit. Nagalit ka? Nagalit ako. Halos bumalik ako sa depression. Naniniwala ka sa mga sinasabi ni Coco? Hindi. Kung kaya nilang patunayan, it's either pudulan ako ng ulo, ipabaril ako sa gitna ng luneta, o ipakulong ako sa lahat ng presinto. Pero pag hindi nyo napatunayan yan, sinasabi ko sa inyo, Diyos na ang bahalang bumalik sa inyo. Kung bibigyan ka rin ng pagkakataon na balikan ng nakaraan, gugustuhin bang lumapit kay Coco at humiili ng tulong? Hindi na po. Hindi na ako yung dating Rod na pwede mong tapak-tapakan. Mas madaling sukatin ang wallet ng tao. Tanging naging kasalanan ko lang sa inyo at sa'yo, pinaging mahirap po ako. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, hapon, madaling araw kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog na ito. Muli nagpapasalamat ako dahil araw-araw patuloy na tumataas ang bilang o numero na ibinibigay sa akin bilang subscribers and followers. And of course, ito yung vlog ng katotohanan. Pagsasabi ng totoo, realidad. At this time, muli na naman nating dinalaw ang suki natin sa ating chikahan. Of course, walang iba kung hindi si Rod Navarro Jr. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay dito. Once again po, masaya akong makita ka muli. Maraming salamat. Sa pagkakataong ito, iba ang topic o usapan namin itong si Rod Navarro. Medyo controversial. Pinag-uusapan saan mang panig ng Pilipinas, worldwide din naman. Pero ano nga ba ang katotohanan sa kwentong ito? Dito sumambulat ang maraming iba't ibang opinyon, pananaw at mga sinasabi ng marami nating kababayan. Bago yan, ano nga ba ang katotohanan, Rod? Gusto niyong malaman, Tamarly? Gustong malaman ng buong mundo. Kung ano yung sinulat ko, yun lang. Kasi meron akong pagkakatahi-tahi ng bawat kwento. Bawat sasabihin ko, totoo. Kasi maliit na tao lang ako. Kung ano to naman ang sabihin kong mali o hindi totoo, tatalbog sa akin at maaaring ikakulong ko pa. Tatalbog sa akin at maaaring ikakulong ko pa. Maliwanag, clear, diretsong sinabi ngayon nitong si Rod Navarro. Pero bago natin ituloy-tuloy ang pakikipagkwentuhan sa kanya, panoorin muna natin ang ilang bahagi ng pagkukwento nitong si Coco Martin matapos ang kanilang interview ni Bianca Gonzalez. Una, panoorin natin. Taping ako ng Batang Quiapo. Umuulan. Tapos alam mo, nasa labas ng pinto nung location namin sa gate. Hindi kami magkakilala. Awang-awa ako sa kanya na parang pelikula yung eksena kasi hinihintay niya ako, umuulan. Pabaklas na ako papuntang Antipolo. Tapos biglang sabi niya, Direk. Sabi niya ganun. Sabi niya, Direk, baka pwede mo naman ako bigyan ng trabaho. Sabi ko, gusto mo ba? Sabi ko sa kanya, gusto mo ba? Sabi niya, opo, ganun. Sabi ko, sige, kunin mo yung number. Kinabukasan, kinuha ko agad. Sabi ko, meron akong chance na ibibigay sa'yo. Ano ang masasabi mo doon sa sinabing senaryo ni Coco Martin na malakas ang ulan, lumapit ka sa kanya, paki-clear at ikwento mo rin ito? Una kong gustong sabihin kay Direk is maraming salamat. Na-appreciate ko. At sa anumang platform naman ako interviewin o dati pasulat ako sa dyaryo, talagang nagpasalamat ako ng todo-todo. Marami nakakita nun. Nung ako'y matapos doon, gusto kong magpasalamat sa kanya muli. Hanggang ngayon, utang na loob kong paglabas ko sa sikat na teleserye niya. Para naman dun sa sinabi niya, totoo po, Tamarly, lumapit talaga ako. Naglakas loob ako kahit wala akong pamasahe, wala pang kain, walang baon ng mga anak ko. Dahil yun ang kagawin ng isang ama. Di baling manghingi ng tulong, kaysa magnakaw o manloko ako. Lumapit po ako kay Direk at nagmakaawa ng trabaho. Next.
Kasi ginagawa ko ngayon, yung mga stuntman, pag wala silang taping, ang ginagawa ko, kinukuha ko silang marshal. Sila yung nagbabantay sa amin. Kasi sabi ko, para may totoong trabaho, hindi parang yung pag-artista ka, di ba? Pag wala kang taping, wala kang racket, wala. Hindi. Para pag wala kang taping, marshal kayo. Pero sabi ko, pangako ko sa'yo, sa next soap ko, kukunin kita. Ano naman ang reaction mo na pinangakuan ka pala niya na sa susunod na bagong proyekto niya ay makakasama ka at inalok ka niyang maging marshal? Ito yung controversial eh. Ano ba ang totoong kwento rito? Malayo sa tunay na nangyari. Dahil nung time na lumapit ako sa kanya first, isiningi yung number ko, tatawagan ako. Pero walang inoffer na marshal sa akin. Walang inoffer na marshal, hiningi lang yung number ko. Hindi rin totoo yung merong inoffer agad na ganun. Wala. Ang nangyari po dyan, Tamorly, is hingi number ko. After a month, tinawagan ako. Nagsimula po ako sa Batang Quiapo. Yun po ang katotohanan. Nag-end up po, yung marshal po na yan na sinasabi, matapos po ako ma-interview mo. Pinatawag niya ako sa kalagayan namin mag-ama, sira-sira ang bahay, may daga, nagugutom at walang proyekto. Doon niya ako pinatawag sa kanyang opisina. After a year nang wala ako sa Batang Quiapo. Ibig sabihin, wala ka lang sa Batang Quiapo nung operan ka niya at kausapin, nabibigyan ka ng bagong proyekto. Opo, totoo po yun. Kasi Tamorly, right after ko sa Batang Quiapo, ako natapos na doon, naghahanap pa rin ako ng mga ibang mapapagtrabaho or baka teleseryeng lalabasan. Wala pa naman po. And then na-interview mo po, di ba sa kalagayan namin mag-ama, sa lumang tinitiran ko. After nun napanood nila, nag-reach out muli yung production niya sa akin. Tapos pinatawag ako sa studio niya. And then po, yun nga, in-offer niya na baka gusto kong mag-marshal. Gusto mo mag-marshal, ganito. Pero matagal na bago nangyari yun. Ibig sabihin, lidawin natin, bago ka mawala sa Batang Quiapo, walang offer. Wala pong offer, wala rin. Kaya nga, nung napanood ko yung interview niyang una, I was expecting na po, hindi naman nag-expect so much. I was thinking na baka meron akong mahabang trabaho kasi alam niya naman from the very beginning na pinalalayas kami sa bahay, naghihirap kami. At may kondisyon din naman ako lang bumabalik-balik pa yung sakit ko. Sabi ko po lahat, kaya nga, pagmamakaawa ang sabi niya, di ba? Kasi paano makaawa sa'yo ang tao, sabihin sa'yo ang laki-laki mo. Pero sinabi ko yung tunay na sitwasyon. Naawa siya sa'yo. Naawa po. Ano pakiramdam mo nung maawa sa'yo si Coco? Pakiramdam ko po nagkaroon ako ng pag-asa. Kasi hindi naman ako nag-iisip para sa sarili ko. Lagi naman para sa mga anak ko, alam mo yan. Diba? From the very beginning ng interview natin, laging para sa mga anak ko. Kaya kong kumain ng lupa. Okay, sagutin pa natin yung pangatlo. Pag wala kang taping, wala kang racket, wala. Hindi. Para pag wala kang taping, marshal kayo. Pero sabi ko, pangako ko sa'yo, sa next soap ko, kukunin kita. Sige po, ganun. Ang problema niya naman, meron siyang may problema siya, may pilay yata siya, ganun. Tapos sabi ko sa kanya, ganun. Alam ko, kasi parang pinalayas na siya sa bahay nila, sa apartment eh. Mag-isip ka, sabi ko, anong pwede mong pagkakitaan? Kasi sabi ko, ilan ang anak mo? 3, wala siyang asawa. Mag-usap-usap kayo ng mga anak mo. Mag-isip kayo, anong pwedeng negosyo nyo, kahit wala ka doon, na kayang patakbuhin ng mga anak mo. Sabi ko, best example, baka pwede kayo magtinda ng banana queue, ng mga tuknek, ng mga sago, merienda, para may pang araw-araw lang kayong pandao sa pangkain nyo. Para ikaw habang nagba-marshal ka, sabi kong ganun, at least kaysa lahat, wala. Diba? Ano reaction mo ulit doon? Na inoperan ka pala, na magnegosyo ka, tokneneng, banana queue, o whatsoever, para lang may kinikita ka habang ikaw ay nagmamarshal. Pwede ko pong linawin muna lahat para po sa nanonood tsaka sa'yo. Okay, pakilinaw mo yan. Nung unang lapit ko kay Direk, talagang binigyan niya ako ng trabaho sa Batang Quiapo. Pinagtrabahuan ko ng gusto, inayos ko, kahit na minsan nakakaranas o madalas ng di maganda na pananalita or yun nga yung sinabi kong may nagbura pa sa akin. Hindi ko dinidirektan si Direk Coco Martin ang nagbura sa akin habang nasa set. Kasi gagawin kong diretso yung isang kwento na ako ay pinagtrabaho sa Batang Quiapo pero natapos agad ako. At nagpasalamat po ako. Sobrang thank you po talaga. Wala akong masabi dahil kahit yun yung naranasan ko, kinimkim ko dahil ang kinakatakot ko yung masabing ungrateful, Tamorly. Ano ba role mo doon? Ako po yung kanang kamay ni Madam Olga, ni Miss Irma Adlawan. Ako po yung dindo. So ngayon, talaga pong kinimkim ko na lang. Tapos po noon, lumipas ang mahabang panahon, 1 taon. Nagkausap tayo, kinamusta mo ako, birthday ko. Tinanong mo anong problema, nagkahiyakan tayo. And then, blinag mo na ako. Nakita mo yung buhay ko, hindi ka naniniwala. Tapos yun, lumabas sa publiko. Pinatawag po niya ako. Ang offer sa akin, ito. Ito po, sa lahat, at hindi po ako nagsisinungaling. Ang sabi niya po, huwag kang maniwala na may talento ka. Hindi lahat ng tao sumisikat kagaya ko. Kaya ikaw kang maniwala may talento ka. So, di kukunin, sige, kukunin kita agad. Di ko na kasi pwedeng ibalik yung ano mo sa Batang Quiapo. Pero ito, kukunin kitang marshal. Pero kapag, tandaan mo kapag may nagsabi sa akin na mayabang ka, madaldal ka, o nagkamali ka, isang pagkakamali lang, PI, tanggal ka. Huwag na tayo mag-usap pa. Ibig sabihin ng PI, nagmura siya? Opo,
po, pero wala yung P. Diretso lang. So, naano ako, kasi syempre parang nagulat ako bakit ang isang tulong na merong kondisyon or merong banta. Nagulat ako. Sabi ko, bakit ganun? Hindi naman ako, hindi ko masasabi po yan na perfecto ako. Kasi mamaya, sabi lang ng iba or mamaya, magkamali nga ako dahil tao lang ako tumorli para magkamali. Nagulat ako doon sa offer na yun. Natakot And then, ka? sa negosyo na sinasabi nyo, sinabi nyo, kung ayaw mo naman, kasi bali ang kamay ko that time. Tumudugo po yung bituka ko, sumusuka ko ng dugo, may mga medical record ako. Ano nga ba naging sakit mo? Nagabutas po yung aking bituka, sobra sa acid. Tapos tumabas siya. Tapos, yun po, inopera niya ako. Sabi niya, kung di kaya mo naman mag-martial, o sige, magtinda ka ng banana kay barbecue sa harap ng bahay niyo. Ibigyan kita ng punan. Pero huwag ka mag-expect na malaki Maliit lang. Pero pag hindi mo yan napalago, huwag na tayong mag-usap pa kahit kailan. Hindi ko po tinanggap. Sabi ko, uwi na po ako. Sino ang nag-aabot sa iyo? May inaabot Wala bang pong pera? inaabot na pera. Wala po. Lilinawin Paano ko po. yun? Linawin natin. Sabi lang po sa akin, bibigyan kita ng puhunan. Pero huwag hindi malaki. Huwag ka mag-expect na malaki. Yun po ang sabi niya sa akin mismo. Tapos sabi niya, pero pag hindi mo napalago, huwag na tayo mag-usap kahit kailan. Pero kung sakali yan, kung mapalago mo, ganun lang po. Hindi ka ba sumubok na kunin yung ino-offer na pera para sa iyong kinabukasan, sa kinabukasan ng mga anak mo na magtinda or maggawa ng mga business, maliliit na business? Sa isang tao, Tita Marley, na pinalalaki sa bahay, may sakit at nagugutom ang mga anak, nahihirapan kang kunin ng isang bagay na alam mong hindi mo mapapalago. Paano? Di parang pag kinuha ko po yun, pinanindigan ko lang na wala akong kwentang tao. Tapos nung tinawagan nila ako, after ng 1 linggo, na nandoon na daw yung pera, pero walang amount na sinabi, tumawag ang production staff, i-direct, sabi sa akin, kunin ko. Sabi ko po, hindi ko makukuha kasi sitwasyon ko, at di rin ako makapag-martial dahil maga pa rin po yung kamay ko. Dahil na out of balance ako dahil maraming dugong nawala sa akin. Sabi po sa akin, kunin ko yung pera. Wala namang amount kami pinag-uusapan. Walang kahit magkano, kahit 20 nga walang sinabi. Kahit 50 pesos wala. Tsaka syempre, wag nga ako mag-expect ng malaki. Sabi ko, hindi ko makukuha kasi magagalaw ko sa medical ko, sa bayad ng bahay, or sa mga panggastos sa mga anak ko. Yun po ang sinabi ko. Pero pinalalabas nila na parang lumalabas na ingrato ka, na instead na magpasalamat ay hindi ka nagbigay pasalamat sa ibinigay na tulong. Nagawa ko naman na po na magpasalamat ng sobra-sobra sa tinulong sa akin. Nandyan sa dyaryo, sa aking interview, sa aking post na ilang beses kong ginawa. Dahil ako handa akong kalimutan yung mga naging masamang experience ko dahil nananaig sa akin yung pagtulong at utang na loob, Tamarli. Pero hanggang saan ba ang salitang utang na loob? Hanggang saan para sa'yo? Ibabato ko sa iyo yon. Para saan, hanggang saan. Hanggang nung inayos ko buhay ko. Hindi ko man tinanggap yun. Sinabihan man ako ng masakit na wala ka nang makain, wala na kayo makain ng mga anak mo. Nagmamalaki ka pa. Chinat ko. Sinabi ko, ma'am, bumabagyo ito bahay namin. Tinanong ko lahat. Ito po sitwasyon. Bumabagyo, bumabaha. Wasak-wasak ang bubong. Ito po yung medical record ko. Ito po yung ano ko na talaga may sakit ako. Pero hindi ko po masanggap kasi magagalaw at magagalaw ko. I hope na intindihan nyo. Ngayon yung sinasabi mo, Tamarli, na hanggang saan? Hanggang napanood ko yan. Dahil okay na ako eh. Tatakasan ko na on my own. Dahil nga ginanon ako kaya nagsisikap ako kumanta, mag-racket kahit maliit na pistahan, mag-guest sa mga vlog kahit maliit lang. Basta tuloy-tuloy at hindi ko na maramdaman muli yung pinanggalingan ko, Tamarli. Kasi magmumukha na naman akong tangi. Magmumukha na naman akong adik sa paningin ng tao. Kaya pinipilit ko maging maayos. Pero nung nakita ko yan, dun sumabog. Pasensya na po. Sumabog yung damdamin ko. Sumabog po talaga. Dahil napakasakit, tiniis ko na eh. Tiniis ko na sobra-sobra, Tamarli. Pero bakit inulit mo pa at mali pa yung kwento? Doon ako nagalit, nakapagsalita, hindi maganda. Mali ang kwento. Balikan muli natin ang mga sinabi ni Coco. Araw-araw lang kayo pandao sa pangkain. Para ikaw habang nagba-martial ka, sabi kong ganun, at least kaysa lahat wala. And then after that, ganun, ang masakit. Nung pinapaano ko na, hindi daw siya pwede mano kasi may ano. Tapos yung pinapaano ko, anong business? Wala rin. Sabi ko, doon ako na ano, na parang, kahit bigyan natin ng opportunity, kung yung tao na panghihinaan ng loob, anong magagawa mo? Kasi sabi ko, magbibigay tayo ng opportunity, pero nasa tao pa rin kung anong dapat niyang gawin eh. Kasi hindi ko siya pwedeng, ako lahat magdidictate, ako kikilos para sa'yo. Kahit gawin ko yan, kung hindi mo alam paano gagawin yan, hindi mangyayari yan. Ano ang reaction mo dito? Masakit. Napakasakit. Kasi okay na ako eh. Wala na nga sila narinig. Okay na yung buhay ko, inaayos ko. Kahit paano nailipat ko mga anak ko. Ngayon, hindi na kami nagugutom ng ganun. Nakakakain naman kahit paano sa awa ng mabuting Panginoon. Tapos, binaayos ko yung sarili ko, yung karir ko. Tapos mapapanood ko yan. Sumabog ako. Sumabog ako kasi nabasa ko yung mga comment na parang wala akong kwentang tao. Hindi ako karapat dapat tulungan. At alam ko naman sa unang kwento sa interview at yan ay isang tao. Sana maintindihan yun. Kaya sumabog ang damdamin ko. Nagalit ka? Nagalit ako. Sumama loob mo? Sumama talaga loob ko. Halos bumalik ako sa depression na okay na ako. Kahit i-check niyo yung Facebook ko, maayos na ako, dire-diretso. Iba ang Rod Navarro Jr. Sa Rod Navarro Jr. nakaharap ko ngayon. Rod, ang laki ng pagbabago. May mga ginto na siya. Oh. Mayaman kasi kami. Louis Vuitton nga yung aming basahan. Ikaw talaga. Mamaya, sasampalin kita ng salapi.
Imaman siya. Ang laki ng mga ginintuan. Laurenti lang yun. Hindi ko alam pinsan kung kaibigan kita. Meron pa siyang hikaw sa inom. Minsan dumaganap ako bilang bata. O nga. Ang nga ka nga. Ang tuwa ka na naman. Sinasabi sa'yo, minsan lang tayo. Bakit di tayo seryosoin ng tao nun? Pero may nagpapakamusta nga pala sa'yo. Sino? Kinakamusta ka ni Raccoon. Naloka naman ako sa bahay nila. O ba't tinago mo? Naiiyak ko sa'yo. Binibira mo ako Mamaya ka sa akin. Si Rakon po yung daga nila doon sa isa pang lugar sa Santa Ana. Kung nasaan ka man dyan, ka na lang. Tinatalunan po kami habang nag-i-interview. Minsan gusto nila, pag gusto nila. Anyway, meron ka pang dapat sagutin. Hindi pa tapos ang kwento. Panoorin natin. Ako sabi ko, nung binigyan ako ng isang maliit na oportunidad, yung kagayang sinabi ko, from extra, ginapang ko. Kahit sabi ko nga ganun, kahit hindi matulog. Naranasan ko talaga, nasa Novaliches ako, parang MMK. Bubuhos ako ng tabo kami. Gagano, malamig na tubig. Umiiyak talaga ako kasi napakap ako ng 4 a.m. 7 a.m. ang call time ko sa next ano ko. Diba? Pero sabi ko, wala kang choice. Kung gusto mo may mangyari sa buhay mo, gagawin mo ang lahat. Walang taong magtutulak sa'yo o hihila sa'yo. Ikaw ang kikilos pag may gusto kang mangyari sa buhay mo. At yun, sa hirap na nangyayari ngayon sa buong bansa natin, sa lahat ng mga Pilipino, ayun na lang ang nakikita kong kaya nating gawin. Kung hindi tayo ang magsumikap para sa pamilya natin at sa buhay natin. Anong reaction mo dito sa huling sinabi ni Coco Martin? Maganda naman kung totoo ka sa sarili mo. Kasi maganda magbitaw ng salita. Ako kasi naniniwala ako sa sarili kong motto na ang katapatan ng isang nilalang ay hindi lang sa salitang kanyang binibitawan, bagkus sa salitang kanyang pinaninindigan. Diretsong tanong, naniniwala ka sa mga sinasabi ni Coco? Hindi. Kaya nga ako nakapag-post dun Kasi alam kong ako yun. Tapos, talon-talon ng kwento. Sumasama pa ng dating ko. Di na nga ako tumanggap ng pera mula sa'yo dahil nahihiya ako. Actually, sinabi ko sa kanila naman na umayos na buhay ko. Sinabi ko na okay na yung buhay ko. Kung ngayon nila in-offer yun sa akin, bakit hindi? Kasi ngayon nasa tamang sirkulidad na ako ng buhay ko, Tamorly. Na kaya ko na Ano ba pinagkakablahan mo ngayon? Sa ngayon, nagbablog ako. Tapos may bago akong kanta. Yung Ueno, gawa ni Mr. Ronnie Raimundo. Pinumpos nila, tapos dinirect ni Direk Dennis. Lalabas po yan. Yun po, yun. Kaya masaya ako sa buhay ko Kita mo hindi ko makagawang tignan dahil ayoko manumbalik yung naramdaman ko. Nag-flashback lahat. Kaya pasensya kayo kung nakapagsalita ako ng di maganda kasi tao lang ako. Tao lang ako, Tamorly. At ako naman, pinaninindigan ko hanggang ikamatay ko. Dahil kung ikamamatay ko yung pagsasabi ng totoo, nakahanda ako anumang minuto. May gusto ka bang sabihin kay Coco? Maraming salamat. Maraming salamat sa'yo. Kasi kung di dahil sa'yo, hindi ako napansin ng tao. Pasensya ka na, Direk. Kung sa tingin mo, masakit yung sinabi ko. Masakit din kasi yung ginawa mo. Pero ako po nagpapasalamat sa'yo. Malit na tao lang po ako, Direk. Alam niyo po yung nangyari. Sana po, pinagdadasal ko kayo, wag po kayo mag-alala. Pinagdarasal ko kayo. Pasensya na kayo, nagalit ako. Pero yun lamang ang totoo mula sa puso ko. Dapat nga, maging grateful ka. Dahil hindi kita pinaplastic kung kani-kanino. Yun lang po. Sorry and thank you. Sorry, hindi sorry na binabawi ko lahat ng sinabi ko Sorry na nagalit ako. Dahil tao lang din ako. Pero pinaninigan ko hanggat nabubuhay ako na yun ang totoo. Maraming ekspekulasyon. Marami ang mga naglabasang balita. Mga kuro-kuro, mga idea, kontrobersyal at talaga namang nakakadurog puso. Unang bato ko sa'yo, ano ang reaction mo dito sa sinasabing ginagamit mo si Coco Martin? Dahil syempre, sikat si Coco Martin. Kung ikukumpara naman natin, walang masasaktan sa iyo. Tamorly, paano ko gagamitin si Direk? Unang-una, 43 years old na ako. 43 na ako. Ano pa bang role ko kundi tatay, kontrabida, supporting? Wala nang sumisikat sa edad ko at wala akong planong sumikat dahil nananatili akong laos. Kaya nga ang pangalan ng vlog ko, di ba? RNJR, ang artistang walang fans. Masaya na ako sa munting ginagawa ko dahil Tamorly naman yung napapaligaya ng puso ko at napapakain ko yung mga anak. Wala akong planong magpasikat. Wala akong planong gustong sumikat dahil kung gusto ko yan, kung nasa puso ko yan, sana nung araw pa na buhay ang tatay ko, buhay ang mga nakapalibot sa akin. Hindi po Ngayon, ang pagka-artista ko, hindi para sumikat, hindi para ma-survive ko yung mga bata, yung mga anak ko, Tamorly. Alam nang nakararami yan. Hindi man ako ganun kabuting tao sa mga pinagdaanan ko, pero mabuti akong ama sa kahit sa hindi ko anak. Rod, okay lang na sagutin mo to o hindi? Marami kasi ang nag-iisip na nagda-drugs ka ba? Kung kaya nilang patunayan sa harap ng kahit sino o makapagbigay sila ng isang ebidensya na ako ay nagda-drugs, makonpirma. It's either pudulan ako ng ulo, ipabaril ako sa gitna ng luneta, o ipakulong ako sa lahat ng presinto. Pero pag hindi nyo napatunayan yan, sinasabi ko sa inyo, Diyos na ang bahalang bumalik sa inyo. At alam mo pa kung bakit, tita? 20 years ako sa hotel. Yearly meron kaming annual physical examination. Lalabas sa dugo mo yan. At pagtapos niyan, sa mga production, ang nire-require nila, drug test. So kung ako nagdodroga, sa tingin mo, bakit ako nakapasok sa mga yan?
naging manager pa. Rod, may gusto lang akong itanong. Okay lang na sagutin mo to, okay lang mo hindi. Madalas mo kasing sinasabi na ikaw ay anak ni Rod Navarro, na which is true naman. Prangkahan, nabubuhay ka ba sa anino hanggang ngayon ng yumaong Rod Navarro? Hindi. Kasi parang sila, yung mga anak ni Tito Dolphy, di ba hanggang ngayon dahil sa kanya, sinasabi nila na meron pa rin silang sustento. Ako, I'm very blessed na kada pinopost ko yung tatay ko, marami ang nanonood at natutuwa. Kasi sa isang anak na kahit wala akong minana sa tatay ko. Alam mo yan, alam ng tao yan. Prinsipyo lang ang minana ko sa tatay ko. Hindi nyo naman pwedeng nakawin sa akin yun. So ngayon, dahil wala man lang ni isa sa nakikita ko na gumugunita sa kanya, ako bilang anak, that's the highest form of respect that I could give my father. Is yung i-post siya, i-remind siya sa mga tao. Dahil ibang-iba ang artista ngayon sa noon. Nasaksihan ko yung mga malalaking artista noon na sila pa ang lalapit sa tao. Hello po, ako po si Rod Navarro, nakikilala niyo pa po ba ako? Ganun sila, tamoli, hindi kagaya ngayon ang tao ang lalapit sa artista. Hindi siguro masama na ipagmalaki ko ang tatay ko, post ko. Para sa iyo ba, may kulay ba yun? Hindi ako nabubuhay sa anino niya dahil may sarili akong identity. May sarili akong galaw sa pelikula. At hindi ko siya kayang lampasan o pantayan. Nag-iisa ang ama ko. Gatiting lang ako ng aking ama. Kaya hindi ko pwedeng gayahin. Maaring boses, nakuha ko. Galaw, pero hindi ako kasing galing ng ama ko. Balikan natin yung interview, yung ating ipinanood po sa Madlang People. Rod, masasabi mo ba ng derechahan, ng prangkahan na si Coco ay nagsisinungaling on that interview? Oo, matapang ko sasabihin at parang sorry sabihin pero may kayabangan po. Parang pinagmamalaki mo yung ginawa mo pero hindi naman yun yung totoong nangyari. Kaya kung sino man ako, napakaliit na artista ko lang po. Minsan nga naranasan kong parang hindi pa ako artista. Para akong talent, kontratuhin. Pero ano bang laban ko sa isang dambuhalang kinikilala, talagang malaking artista? Anong mapapala ko kung magsasalita ako ng di totoo? Sa palagay mo, bilang ikaw nag-i-interview, sa'yo ko ibibigay ang tanong na yan. Ano sa palagay mo mapapala ko? Hindi ko sasagutin dahil wala ako sa posisyon mo. Muli kong ibabato ito sa'yo. Ano nga ba ang napala mo? Wala. Bash, banta, masasakit na panlalait, pati yung pagmamahal ko sa isang babae na ngayon lang ako ulit umibig, na-jeopardize na. Na plano ko sanang siya nang makatuluyan. Yun po yung napala ko. Sa lahat po ng mga nanonood, yun po ang napala ko. Dahil sa pagsasabi ko ng totoo. At hindi nagsabi ng totoo si Coco. Masasabi ko po, hindi siya true sa kanyang sinasabi. Ito po para sa akin lang, kung talagang ang plano ni Mr. Coco ay tulungan ako, bakit hindi pa nung una akong lumapit sa kanya? Dahil parehas lang naman ang sitwasyon ko. Right after 1 taon na wala na ako sa Batang Quiapo nung interviewin mo ko, sa unang paglapit ko, pinakita ko ang sitwasyon ng buhay ko. Same lang, naghihirap, walang makain, sira-sirang bahay, hirap ang buhay. Kung gusto mong tumulong, bukal sa'yo, bakit hindi pa nung una inintay mo pang ma-interview ulit? Yun po ang gusto kong sabihin at iparating sa lahat. Kung bibigyan ng pagkakataon, ipagpalagay natin na ito si Coco Martin at nariyan ka, may gusto ka bang sabihin? Salamat po. Maraming salamat, Direk. Nire-respeto kita. Pero itinatama ko lang yung maling nasabi mo. Salamat po muli sa napakagandang break na ibinigay mo. Kung bibigyan ka rin ng pagkakataon na balikan ng nakaraan at hindi ka pa miyembro o hindi ka pa kasama sa Batang Quiapo, gugustuhin bang lumapit kay Coco at humingi ng tulong? Hindi na po. Hindi na po. Dati marami akong naririnig na kwento. Pero sabi ko sa sarili ko, marami namang sismoso sa mundo. Marami mapanghusga. Pero nung nasubukan ko sa sarili ko, narinig ko yung mga hindi ko ine-expect na marinig. Dahil maliit na tao lang ako. Wala nga naman ako susumbungan sino ba. Sino bang meron ako? Meron bang grupo ng mga barkada o mga tauhan ko na pagtanggol ako? Wala. Naranasan ko sa sitwasyon ko ngayon, maraming umiwan sa akin. Pati trabaho ko nawala na. Yung regular kong sitcom vlog, wala na ako. Dahil sa dadamay na rin sila sa pamamuwersa na mula sa kampo nila. Hindi sa pagmamalinis, hindi sa paghuhugas ng kamay. Marami rin naman akong naririnig mula sa iba't ibang artista, partikular na yung mga old na artista, yung mga artistang sinauna, na nagsasabing sobrang nagpapasalamat sila kay Coco dahil naging mabuti ito sa kanila. Pero kaiba ito sa sitwasyon ngayon ni Rod Navarro. Rod, anong feeling mo? Lumalabas na. Parang ang nangyayari, ginagalang ko naman yung kanilang opinion. Kasi mga veteran star mga idol natin yan, tsaka ginagalang po. Pero syempre, hindi mo kasi pwedeng apihin ang mas malaki pa sa'yo. Yun lang po. Ikaw ba, lalabanan mo yung gorilla o yung tuta? Simpleng tanong, di ba? Mas pipiliin ko yung tuta dahil kayang-kaya ko siya. Yun ang matalinong sagot. One word is enough for a wise man. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na makaharap si Coco sa mga oras na ito, ano yung isang linyang gusto mong sabihin sa kanya? Tanging naging kasalanan ko lang sa inyo at sa'yo, yung naging mahirap po ako. Naghirap ako. I'm sorry, but factual yung sinasabi ko. Hindi naman ako bobo, hindi ako tanga, hindi ako addict, hindi ako stress, hindi rin ako depressed. Pero naging kasalanan ko lang, naghirap ako, mahirap ako, maliit lang ako. Linawin ko lang, kurot lang ako ng konti. Doon sa sinasabi mong kasalanan mo yung mahirap ka lang.
marami tayong mahirap. Isa na rin ako sa mahirap. Pero para sa akin, ay hindi isang malaking kasalanan ang maging mahirap. Ang isang malaking kasalanan para sa akin ay kung meron kang itinatago sa loob lang yung baul na multo na kinatatakutan. Wala naman akong itatago kasi, Tamorly, unang-una, alam naman ng tao na gago ako noon pa. Pero nagbago ako para sa mga anak ko. Alam naman ng tao na mahirap ako. Oo, nangihingi akong tulong, trabaho. Pero hindi kasalanan na maging mahirap. Para sa akin, yun yung nakita ko kaya sinisisi ko yung sarili ko. Dahil mamaliitin ba ako kung hindi ako mahirap? Kung naka-sports car ba ako? Pagtatawanan ba ako na wala akong sasakyan? Kung ako ba kaya ko magpakain sa set ng tonel-toneladang pansit? Tsaka syempre, alam ng tao na lumapit lang ako nagmakaawa. Mas madaling sukatin ang wallet ng tao kaysa sukatin yung itsura nito. Dahil nung araw na mayaman ako, ang mga tattoo ko ay magandang palamuti sa tao. Gwapo-gwapo mo, dahil mong tattoo dahil marami kang pere. Pero nung mahirap na ako, pag nakita ko ng tao, adik yan. Adik yan, daming tattoo. Kasi wala kang pera. Pag nagsalita ang pera, umiikot ang mundo. May pinagsisisihan ka ba bakit nawala ang pera mo? At paanong nawala ito? Sarili ko na lang. Di ko kasi pwedeng ikwento kung ano yung naging problema namin ng asawa ko dahil gentleman ako, Tamorly. Inaako ko na lahat. Inaako ko. Ako na lang may mali. Pero isa lang po masasabi ko sa inyo. Kung ako po ay salbahing tao, salbahe po akong ama. Bakit nasakit lahat ang anak ko? Bakit nasakit, Tamorly? Bakit gusto nila sa tatay nila na naghihirap? Na kahit isang noodles na lang pagtsatsagaan nila. Bakit kaya ang isang walang yung ama, lalayasan ng lahat yan, Tamorly, di ba? Pagod na ako iyak yung bagay niya. Pagod na ako iyak yan. Yun lang. Hindi ko kasalanan na naghirap ako. Pero totoo ako sa puso ko sa sinasabi ko. Dahil pwede kong ikamatay ito. Pwede ko ikakulong to. Yun lang, Tamorly. Sa bawat problema, sa bawat suliranin, sinasabi natin na laban lang. Gusto kong sabihin sa'yo, laban lang. At para sa'yo, ano ang laban lang? Para sa akin, yung laban lang, yan yung pag pinasok mo, dapat hanggang huli harapin mo. Hindi po pwede yung putyo-putyo ka dyan. Yung sinabi mo, panindigan mo. Dapat pag nandito yung yagbuls mo, nandito. Pagpapanik dito. Tama yun, Tamorly. Ganun ang pagkatao ko. Pero kahit kanino magalang ako. Huwag mo lang sasaula-ulain ang buhay ko. Dahil kahit gaano ka pa kalaki, kahit ganyan lang ako kaliit, tandaan mo, hindi ka kayang puwingin ng hollow blocks, Tamorly. Maliit lang ang nakakapuwing. Rod, tinititigan kita. Napakaseryoso po ng usapan namin ngayon. Unlike before, na talagang nagtatawanan kami, masaya lang. Kumustahin kita bilang isang kaibigan, bilang isang kilala, bilang isang umiidolo sa'yo, bilang isang fan. Kumusta ka? Masaya, sana. Gwapo na ulit. Masaya. Gusto ko yung ginagawa ko. Nakita ko na yung pagmamahal ng puso ko na kaya pala na-delay. It's worth the wait. Pero lahat nag-crash down dahil sa napanood ko. I wish wala nang nag-send sa akin. I wish hindi ko na napanood. Kasi ang ganda na ng buhay ko. Hindi ako mayaman, pero hindi na rin ako mahirap. Meron ako sasakyan, may motor ako. Hindi na ako yung dating road na pwede mong tapak-tapakan. Kaya hindi ko naman sinasabi ring malaki na ako. Pero ano po sobrang saya ko na. Until yan. Pero masaya pa rin ako, Tamorly, kasi yung nababasa ko, nakikita ko, at yung suporta ng mga tao na hindi nila nilalantad sa Facebook. Mini-message ako, tinatawagan ako. Araw-araw po, 2,000-3,000 ang pumadagdag sa followers ko. Yun po, yung sasabi kong marami pa rin naniniwala sa akin, kahit maliit lang ako sa paningin ng iba. Marami at dumadagdag ang mga followers and subscribers mo sa iyong YouTube, sa iyong account. Pero dumarami rin yung mga taong nambabasa sa'yo. Ano ang reaction mo doon sa mga ibinabato sa iyong masasakit na salita? Okay lang, nire-respeto ko. Kasi hindi man ako naniniwala sa mga keyboard warrior. Tsaka most of the account na tinignan namin, bukod dun sa mga grupo ng artista na tinitira ko, simple lang, nakita nyo ba kung ano yung experience ko? Nandun ba kayo nung nangyari yun? Nandun ba kayo sa office ng closed door meeting na bawal ko isama mga anak ko? Dapat ako lang. Meron ba akong nagawang masama sa inyo? Personally, wala po. Balikan natin yung kwentong closed door meeting. Hindi mo na ikwento yon. Ano ito? Yun po yung closed door meeting na in-according ko nga sa post ko sa video ko. Yun po yung pinatawag nila ako after ng interview mo na napanood daw nila na awang-awa sila sa akin. Tapos doon in-offer yung Marshall, doon in-offer yung pera. Closed door meeting, bawal may kasama. Wala pong amount, inuulit ko, walang amount, walang 50, walang 100, walang ganun. Kung nalaman mong may amount ito, 100,000 pesos, napakalaki yun, igagrab mo ba siya? Hindi rin po. Kasi ang purpose ko, kaya ako nagsasalita, is to get my sorry, my engraved apology. Kasi hindi po pera habol ko dito. Justisya, nang matahimik ang lahat ng umusga, at makakuha ko yung katarungan. Na minsan sa history ng pelikulang Pilipino, may isang maliit na rod na baro na sumagupa sa maling proseso. What if kunin ka uli ni Coco? Hindi na po ako makikipagtrabaho kay Direk. Sapagkat ang isang baso, kapag nagkalamat na, delikadong inuman na. Parang samahan niya. Hindi kaya yan maging isa na namang pambabas sa'yo na sabihin ng mga tao na, yabang naman ito. Hindi po. Kasi for sure hindi na ako kukunin ni Direk Coco. Hindi po, wala nga po akong against him. Nirespeto ko po at talaga pong sinasabi ko na salamat. Pero hindi na po ako makikipagtrabaho kasi sa totoo lang, after ko ng Batang Quiapo, sa mga na-experience ko, doon pinakamatinding pagsumpong ng depression ko.
ayoko na pong balikan. Takot na ako, Tamorli. Open po natin. Si Rod nagsalita kanina bago kami humarap dito sa camera na muli siya nakakaramdam ng anxiety o yung depression na naramdaman niya bago kami magkakita at magkakilala doon sa unang vlog. Ano yung tunay na kwento nito? Nag-flashback Nag-flashback lahat ng masakit, Tamorli. Nalimot mo na. Kaya ngayon nararamdaman ko na naman yung nag-uumpisa. Pero nilalabanan ko, pasyal lang ako lagi sa simbahan, sa Our Lady of Well, dito sa amin, sa may lugar ko. Ganun lang po ginagawa ko. Dasal. Dasal bago matulog, dasal bago kumain. Ito po, bigay sa akin ng isang pinakamabait na kaibigan ko sa industry. Hindi ko nababanggitin yung pangalan, pero dala niya pa to. Galing pa to sa Holy Land. Kaya ito yung lagi kong dala-dala. Kada hawakan ko to, nagkakaroon ako ng magaang pakiramdam. Hawak ko ang crucifix na galing daw sa Holy Land. Amin na nga kami. Ihawak ko sa ito. Ipagpalagay mong wala ako sa tabi mo. Ano ang gusto mong ibulong sa Diyos? Panginoon, kayo na pong bahala sa akin. Kumpiyansa ako, Tamorli. Kumpiyansa ako sa ginawa at sinabi ko. Alam kong nasa akin ang Diyos. Dahil hindi lang naman siya sa puso ko, hindi lang siya sa dasal ko. Nasa balat ko pa ang Panginoon, Tamorli. Do not use the name of God in diving. Do not use your family. Kasi baka kunin sa yan. Pero sinaswear ko sa mga anak ko, hindi ako nagpapasikat dito. Katotohanan lang ang nagpapalaya kanino man. Kung may isang kanta para sa Panginoong Jesus na buhay na nababagay sa isang Rod Navarro, kung may isang kanta na umaayon sa sitwasyon ng isang Rod Navarro sa ngayon, anong kanta ito? I'll Never Cry kay Alice Cooper. Tatanungin kita, masyado tayong seryoso. Kung may isang kanta, may isang kanta. Tatlong kanta yun eh. Isa lang ba talaga? Ilan bang gusto mo? I Never Cry. Ni Alice Cooper. That's Ni my Alice. favorite. Favorite song. Pakinggan natin. It does a tear on my face and makes me shiver to the bone. Shakes me, babe. Just a heartache I got caught in my eye. And you know I never cry. I never cry. Sa mga subscribers, sa mga listeners, sa mga viewers, gusto nyo bang makuha ang talent nitong si Rod Navarro? Baka gusto nyo naman po siyang kunin sa mga provincial show, sa mga shows, sa inyong mga private shows. Paano nga ba ang gagawin? Yun pa rin po sa akin pong Facebook, yung Rod Navarro Jr. Naka-verified naman po yun. Yun lang naman din po ang nag-iisang account ko. Maraming salamat po. Igagrab ko na tong opportunity na to, tita. Magpasalamat po sa lahat ng mga tao po na nagbibigay ng suporta, dasal, pina-public man or personally. Salamat po sa naniniwala sa akin. Salamat po sa mga kaibigan kong tunay na kagaya ng katabi ko ngayon. Salamat sa Panginoon Diyos. To God be the glory po. Maraming salamat, Rod. Salamat, Tita Morley. Punong-puno, siksik-liglig na naman po tayo sa ating vlog na ito. Katotohanan, realidad, kwento sa likod ng kwento. Ako po si Morley Alinio na nagsasabi kapag nabuhay ka sa tundo, Mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.